Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong handog ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa mga mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Samahan ang inyong mga tagapaglingkod mula sa MSSD sa pangunguna ni Minister Attorney Raisa Jajuri at alamin ang mga proyekto at programa ng Bangsamoro Government para sa mga kabataan, kababaihan, nakatatanda at sa lahat ng mga vulnerabong sektor ng lipunan. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Mapapakinggan sa DXMS-AM Radyo Bida, Cotabato City, DXOM-AM Radyo Bida, Coronadal City at Voice FM Cotabato tuwing Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Makialam, makibalita at makibahagi. Sama-sama nating paunlarin ang buhay ng Bangsamoro. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang Sabado ng umaga po sa ating lahat, Kabangsamoro. Ngayon po ay June 21, 2025. And of course, welcome sa inyong programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Assalamualaikum, ako inyong Kabangsamoro Jeff Mendez at your service. Assalamualaikum, maing buntag, kaning tanan Kabangsamoro. Ako naman si MJ Alvarez at your service. Kabangsamoro, napapakinggan po tayo ng live sa DXMS-AM Radyo Bida. 882 po yan sa inyong mga AM radio dial. Ganun din sa DXOL Happy FM 92.7. At sa DXJC 92.1 Voice FM. Pati na rin po sa Gabay FM 97.7. So kahit na po sa AM kayo ka-tune in or sa FM po ang radyo ninyo, no problem. Dahil kami po ay naandyan sa mga platforms na yan. Wala kayong kawala. Parang may halong threat. Napapanood din tayo sa live na Facebook page ng MSSD Provincial at Regional Office, DXMS Radio Bida, DXOL Happy FM at DXJC 92.1 Voice FM. Wala din po kayong kawala. Correct. At nandyan pa tayo sa Bangsamoro Media Productions sa page po nila sa Facebook at Bangsamoro Multimedia Network. Dami nating nilalabasan, no? Pagkasabado talaga, parang lahat yata ng platforms na sinakop natin. Sinakop, ayan, oo. Sa Invasion ba ito? Invasion ba ito? Sa ating mga kababayan naman sa Tawi-Tawi, Marayaw, Adlaw, naririnig nyo kami dyan. Sa Radio Suara 99.1 DXSL Sunlight FM. Ayun. At syempre, maririnig na rin tayo next, no? Sa mga susunod na pagkakataon, MJ. Maririnig tayo sa Basilan. Gusto natin makaabot din tayo dyan banda. Oo. At bukas po yung ating hotline number para po sa mga questions ninyo, comments and suggestions. Mag-text po kayo, ha? Sa 0919-480-4265. Yan po yung number namin. Naka-flash na sa screen. At doon sa mga nakikinig sa radyo at wala po kayong Facebook at walang internet connection, pag-save na lang po ito sa phone book ninyo. 0919-480-4265. Yung mga questions po ninyo ay sisikapin naming sagutin yan. At maiparating natin yan sa lahat po ng mga corresponding divisions ng MSSD. Kahit sa ating mga training, no? Sinishare natin ang ating hotline number 0919. Isulat nyo po, screenshot. 0919-480-4265. At syempre, naging posible ang Bangsamoro Muna MSSD at your service sa pamumuno at pagsisikap ng ating MSSD Minister, Attorney Raisa Jajuri na Deputy Floor Leader din ng Bangsamoro Parliament. Oo. At syempre, hi and good morning sa ating mga top fans, sharers, likers. Magandang morning sa inyo. Alam ko masaya ang umaga nila at masaya ang gising nila pagka Sabado, no? Dahil nagkikita-kita naman tayo at nagkakarinigan ulit. Ayan.
Ito ay bisyo na natin kada Sabado na magtsikahan tayo tungkol sa mga programs and services ng Ministry of Social Services and Development. Ayan. Pinakauna na ating i-greet syempre ang ating Suki sa ating nag-text talaga siya sa ating hotline number. Salam mga ka-MSSD, I'm listening here in New Panay, Pigawayan. At English speaking siya. Yes, English speaking siya. Joel Madrillo Brizuela. Hello to you there and to all the residents of Panay, New Panay, Pigkawayan, North Cotabato. I hope you're doing well this morning. Sa looban ba yan? Yes, English dapat na kasi English speaking sila. Ayan, magandang umaga. Sa interior. Or in the highway. Are you in the interior, Joel? Ano ka naman, respond, ha? Dahil nagkapag-Englishan kami di Tekya. Magandang umaga muna Lawan Daguruan. Ambat Ekay. Yun, Genisa Dicolano ba yun? O Jocolano, siguro. DJ M. Munting Ali, Clarissa Uy Maragyar, ganun din sa Gasita family, dyan po sa Notre Dame Village, talagang every Saturday yan nakikinig sila. Hello po, Ma'am Diding Gasita. Hi din po sa ating mga kababayan and Kabangsamoro dyan sa Block 8 and the Village, no? De La Cruz family. Hello sa inyo. At Poras family naman sa Pascual. Palagi sila nakatune in daw sa atin. At sinasabi nila sa akin palagi, boses mo ba yun, Sir Jeff? Ayan, binabati ko na kayo. Boses ko nga ito. Kapitbahay mo yung... No, hindi kayo nagkakamali. Ako nga po ito. Ayan. At syempre sa ating live audience, nangunguna. Watching with us ay ang ating pinakagwapong Director Shem. Ayan. Hello. Director ng Programs and Services ng MSSD, Director Hasim Giamil. Maayong buntag, Sir Shem, Director Shem. Ayan. Riz Julain. Assalamualaikum, Ma'am Sir. Okay, good morning po. Asnaira, thank you for watching. Ma'am Faida, thank you. Bye, Fajar. Ayan, Pamela Cabra. Ayan, heart. Ang dami, Okay, good morning po. Hello and good morning sa inyo dyan. Oo. Sino pa ba ito? Enterino ba? Normila Alimuda. Assalamualaikum, good morning. Ayan. Poblasyon 7. Hello po sa inyo dyan sa mga taga-Tucananes. Hello. Taga-Tokyo. Oo. At good morning din sa Lao family. Inday Lao. Magandang morning sa inyo dyan sa Buliao. At sa lahat ng mga taga-Buliao, Rioyan family. Good morning sa inyo. Full force sa mga taga-MSSD ang ating Chief ng Planning Development Division, Sir PJ, Sir Jamal Macapaw Di Ali. Ayan, hi love. Hi love daw. Talagang bigyan natin ng panahon ang pag-shoutout natin. Dahil ito sila ay, kayo po ang bumubuo ng programa talaga. Kompleto tayo because of merong host at merong guest at syempre merong audience. Yan pinaka-importante. AHJMP, assalamualaikum with heart. Thank you so much. Hi, heart din po sa iyo. Yan. Sige, ano bang pag-uusapan natin? Ayan, so pag-uusapan natin today ay napakahalaga sa MSSD dahil sineselebrate natin ang Filipino Social Workers Day, no? So bakit? Kasi 'di ba meron naman talaga International Social Workers Day. Pero bakit meron talagang separate? Alamin natin mamaya, bakit kailangan talagang may emphasis doon sa Filipino social workers? Yes, exactly. So ang pag-uusapan natin, usapang lingkod bayan, ano ba ang misyon ng social work profession sa Pilipinas? Ayun. At ang makakasama po natin this morning ay ang HEPE na Protective Services and Welfare Division ng Ministry of Social Services and Development, Ma'am Sandra Macacua, RSW, MSSW. Good morning po sa inyo and welcome po sa Bangsamoro muna MSSD at your service, and bati po muna kayo ng Sandra. Hello, assalamualaikum. Magandang araw po sa lahat ng mga nakasubaybay ngayon sa Bangsamoro muna, especially ngayon makasama ko si Ma'am Jevi and Sir Jeff, and of course happy Filipino Social Workers Day sa mga kapwa ko manggagawang Pilipino. Actually, it was the other day, no? June 19 yung National Filipino Workers Day, and tanong natin si Ma'am Sandra. Ma'am, yung tanong ko kanina, bakit meron tayo nito? Ano ba ang kahalagahan yan? Bakit meron talaga emphasis doon sa Filipino workers, social workers?
Sige. So actually, is it okay before I start with the Filipino Social Work Day, magbibigay lang ako ng kahit konting brief overview of the social work in its history. At least alam natin ano yung ginagawa or ano ba yung social work, no? Ano muna yung social work? So first, ano ba yung social work? So social work is a helping profession na layuning magtaguyod ng pagbabago, kaunlaran at empowerment. So social workers promote human rights and social justice. So we serve especially the most in need, no? Ito yung mga marginalized, vulnerable, at underserved. So, hindi lang, lagi nga naming sinasabi, hindi lang ito trabaho, kundi isang pagtugon din sa tawag ng serbisyo. So, sa brief history lang ng social work, I'll start with the global context. No? Globally, nagsimula ang social work sa mga charity and religious missions. In 1889, Jane Addams founded the Hull House at Chicago. So, ito yung starting ng pagtulong ng mga immigrants, pagtulong sa mga immigrants in the poor. Over time, naging mas structured ang profession, nagkaroon ng training, schools, at naging bahagi ng welfare system worldwide. So, it evolved into a global movement for justice and development. So, sa Pilipinas naman tayo, history of social work in the Philippines. Kanina global, ngayon sa Philippines naman. Bago pa man magkaroon ng formal social work in the Philippines, andyan na ang religious and civic groups doing the charity work. In 1921, si Josefa Jara Martinez became the first Filipina social worker. So, by 1940, may formal education na sa Philippine Women's University at noong 1965, ipinasa ang RA 4373 o di kaya yung social work law para i-regulate ang practice o yung parang profession ng social work. That's how far we've come. So now, moving on dun sa tanong natin, why do we celebrate Filipino Social Workers Day? So it was officially declared in June 2021 by President Rodrigo Duterte through the proclamation number 1176. This day is about recognizing social workers' contribution to nation building. It is also a tribute, yung na-mention ko kanina, to Josefa Jara Martinez, our pioneer or yung mother of social work in the Philippines. So, ang layunin, most importantly, nitong Filipino Social Workers Day ay it raises awareness, no? Tungkol sa ano ba talaga yung social work, ano yung impact, and at the same time recognizing the work of the social worker na ang profesyon na ito ay isang calling at hindi lang trabaho. So, yeah, that's the gist of Filipino Social Workers Day. Yun. At ang tema nga ngayong taon ay tibay at pagkakaisa ng salinlahi gamit ang talino, husay at kalinga para sa pagpapanatili ng kagalingang pantao. Oh, napakalalim naman nun. In English? Explain in English. Parang mahirap siyang intindihin sa Tagalog. Sa Filipino. Parang nung tinagalog, parang nahirapan tayong intindihin. Pero siguro ang ano lang yan, ang context lang yan ay, importante sa mga social workers na magkaroon talaga ng tatag, no? Yeah. Husay, ipakita yung may talino, syempre, importante. At yung totoong genuine care for the welfare of other people. In English ko na talaga, ha? Yan na yun. Steadfast and may pagkakaisa. Ano? Nahirapan ako. Basta yun, genuine care for the welfare of other people. Hindi lang dahil nagtatrabaho ka because sinasahuran ka. Yes. No? Ito yung pagpapanatili, kalinga para sa pagpapanatili ng kagalingang pantao. See, ang tingin ko dito, importanteng maintindihan ng bawat isang social worker na hindi dahil gumraduate ka lang, ganyan, na parang dapat maintindihan mo na ang history pala ng social work, it's really the people's welfare, social justice, development work. Correct. So yung technical side, academic side is one thing. Pero yung you put your heart on it. Yun na yun siyang pangalawang aspeto yun ng pagiging social work. Kaya pinagdiriwang talaga natin because many are called pero konti lang talaga yung talagang nag-heed sa call o tumugon doon sa tawag because this is not just a profession. I believe it's also a vocation to become a social worker. So, kaya itong Filipino social workers ay pagkilala talaga doon sa contribution ng mga social workers, no, para itayo ang isang
lipunan na meron tayo ngayon. So, ang tanong ko, Ma'am Sandy, sa MSSD ay ilan ang ating mga RSWs? Marami ba tayong RSWs? Kasi parang tingin ko, napakahalaga talaga na ang trabaho ng MSSD bilang the Social Welfare Agency ng Bangsamoro ay maintindihan talaga ng mga tamang tao na inaral at aside sa pag-aral, may advocacy, may vocation, no? May passion, may puso ang bawat ginagawa ng MSSD na ang mga social worker ay hindi lang pang-ayuda. Yes. Yun. No? So, sa MSSD, Ma'am Sandy, ano ang kalagayan ng ating mga social workers? Actually, you asked kung ilan yung number of, sorry, but I cannot give the figure no kailan ng social workers. But yes, most of our employees in MSSD are RSW, social work, especially that nasa Ministry of Social Services and Development ka. Ang pinaka number one po talaga na profession that needs to be here, no, to be employed in this institution is a social worker. Yes, mostly, especially po yung mga field workers natin sa POOs natin, most of them are RSWs. Mga registered social workers, yun yung mga lead, no? Yeah. Pero yung mga nagtatrabaho din kasama nila alongside with these RSWs, we also consider them as social workers. Yeah. Hindi nga lang sila registered, pero yung trabaho nila is also social work. Siguro we can also talk about that. I think especially for those they have the passion to help, no? And at the same time, sometimes nagkakaroon sila ng the usual not misconception or like they can say na anyone naman can be a social worker kasi kaya naman namin gawin yung trabaho ng isang social worker, but there's also a difference in that, no? Like for example, we admire the willingness to help ng mga tao din, no, that they wanted to help but tagging themselves as social worker. Pero to clarify, hindi po basta-basta yung trabaho ng social worker. Yes, marami tayo ang may malasakit, pero ang pagiging social worker ay may kasamang training, ethics at professional preparation. So, kailangan marunong kang mag-assess, mag-handle ng sensitive cases at magbigay ng tamang intervention. So, hindi lang siya parang trabaho lang, social worker lang ako, or just because nagbigay ako ng ayuda, you can tag me as social worker already, no? So yun, isa siyang calling na may professional standard. So habang maraming kayang tumulong, iba pa rin ang may sapat na kaalaman, lisensya at puso para sa tama at makataong serbisyo. So it's just wanted also to talk about that, no, because it's also an emerging parang pinag-uusapan na topic na just because you help, you volunteered, you tag yourself as social worker already. So, Yun. So, ang pinaka-importante dyan ay yung mga social workers natin, trained talaga sila to do the professionally yung job as social worker. Dahil, hindi naman po basta-basta mag-identify kung sinong mga tutulungan, at i-assess yung situation ng mga tinutulungan. Doon po nagkakaiba doon sa mga ibang tumutulong nag-a-assist, no? Although ang work ninyo ay social work pa rin, pero yung mga registered social workers kasi natin ay meron silang may aspeto doon, no? May aspeto doon maliban sa pagtulong, may aspeto doon na ginagawa nilang na professionalize nila yung trabaho. Yun yung pagkakaiba. So, ang sa MSSD, yung ating mga PSWDO, yung ating mga MSWO, puro yan mga registered social workers, kasama yung ating mga social welfare officers are also registered social welfare officers. Meron tayong mga social welfare assistants, meron din tayong mga para-social workers. Para-social workers. So, yun yung in-explain ni Ma'am Sandy kanina na maaring handa tayong tumulong, pero may mga inaral nila yan. For example, pinakasimple lang na example dyan is case management. No? Ang nagki-case manage lang talaga ay yung mga registered social workers, no? Dahil ito ay may proseso. For example, isa kang victim survivor of gender-based violence, hindi simpleng ito kailangan ko itong tulungan ganyan. May mga proseso, may mga sistema yan. Systematic. And inaaral talaga yung pagtulong. So for example, ang pagtulong sa ating mga biktima sa karahasan ay dapat survivor-centered approach. So kung hindi mo inaral ang tamang case management, hindi mo alam paano gagawin yan. Yun yung pinaka-simple lang. So aside lang, isa lang yan sa napakaraming trabaho ng RSW.
Ma'am, ano po ba yung mga core principles ng pagiging social worker? Sige po. So, of course, one of the core principles of social workers, of course, yung human rights and social justice. Meron din tayong tinatawag na service and integrity and the respect for the inherent dignity and worth of the people. Yun. So, importante yun. Human rights and social justice. Yun pa kasi talaga ang pinagmulan niya. Kaya nga merong mga social workers. Because yung mga panahon na yun, there is a need, no, for to push for the human rights at to push for social justice, MJ and Ma'am Sans. Kaya nga naman nabuo, no, na coin yung social work and social worker because ito yung pinaka-purpose, no? Yan talaga. And syempre, pagka po social worker ka, importante yung integridad. Importante talaga yung integridad. Hindi lamang nagsaserbisyo, hindi lamang nagbibigay ng service, kundi yung integrity mo as a social worker ay napaka-importante doon sa binibigay mong trabaho. Challenge din ito para sa ating mga registered social workers. No, kasi may mga ibang banjing-banjing lang din. So yung ating yung prinsipyo po bilang RSW, pinakauna dyan social justice at human rights. Yun talaga. Pinaka-importante yun. Kaya mo naman, dahil pinasok yung trabaho, no, Ma'am Sans, pinasok yung trabaho, dapat alam kung anong pinagmulan nun. Yes. Para maisa-puso talaga, hindi lang dahil for compliance purposes only. Para lang sa sahod, for example. Hindi lang yan dahil importante po yung integridad sa trabaho. Kaya nga po marami ang mga pumasok sa trabahong yan, pero hindi naman nagtagal. Hindi nila nakayanan, MJ, kasi lalabas at lalabas din talaga yung totoong kulay at kung talagang para ka doon sa trabaho na yan. Dahil pag hindi ka para sa trabaho na yan, aalis ka. Kasi meron din mga registered social worker na nahirapan din mag-case manage. Yes. Diba? Kasi kung ako nga, titingnan ko sa parang hindi ko talaga kaya maging social worker. As in, ang hirap ng ginagawa nila. Sige. Ako medyo mababa yung pasensya ko at saka yung temper ko, kaya mukhang hindi ako pwede dito sa trabahong yan. Pero yung willingness to serve, no, nandyan. Pero syempre yung patience talaga ng mga social workers ang haba-haba. Minsan binabash sila, minsan may kung ano-ano mga sinasabi sa kanila, lalo na sa field, no? Pagka hindi nabigyan ng ayuda, kasi ganito, malapit ka kaganyan, malapit ka kanyan, mga kamag-anak mo lang yung mga binibigyan, budbud. So, yung patience of, holding back and not fighting for pinaka-importante talaga yung ganyan. So nabanggit din sa core principles, MJ, na respect for inherent dignity, yung dignidad ng tao at yung worth ng mga tao na tinutulungan ay dapat na-preserve ng isang social worker. Hindi mo sila tinitingnan as mga pulubi. Yes. At ikaw ay tawag dito, ang senyor at senyora na nagbibigay ng tulong. And hindi yun ang also that din po yung prinsipyo na yan, no matter the situation or the case of the client na lumapit sa iyo, kahit gaano pa yan for you it's not acceptable or what, but lumapit siya sa iyo to ask for help, hindi mo dapat siya i-dismiss because of the situation that the person is in. Isa pa siguro na nakita ko, siguro panawagan din natin sa ating mga kababayan dito sa Bangsamoro na kung makakita kayo ng MSSD wearing the vest, pagkita nila, nakakita sila ng yellow vest, iniisip na ayuda to. No? So, ikurat lang natin na we are more than that. Alam mo yon, yung hamba, nakakita ka ng isang RSW ng MSSD, kung makakita ka, hindi mo isipin ka agad na, may dala itong ayuda. Dapat isipin mo rin, pwede itong makatulong sa akin. Kung ako ay biktima pala ng karahasan, pwede ko itong lapitan at humingi ng tulong. Diba? Yun. Yung ito nga, Ma'am Jeff, this is a common misconception, na kapag social worker, tag agad ayuda, nagbibigay ng sardinas, nagbibigay ng noodles and all. So, totoo, bahagi ng trabaho natin na tumulong, yung trabaho ng social worker, mag-facilitate ng ayuda, pero hindi po doon umuikot ang social work. Ang goal natin ay hindi lang magbigay, kundi tulungan ng mga tao at komunidad na makabangon at makatayo sa sarili lang mga paa. So, but again, I also get it makes sense din, Ma'am Jevi, bakit yung ayuda nakatag siya sa social work. Because historically,
historically, as mentioned kanina sa history ng social worker, it began with the charitable efforts like the Hull House, as I mentioned kanina, in the US, and faith-based missions. So the ayuda image makes sense kasi nga nagbibigay ng direct na tulong, nagbibigay ng financial assistance or whatever that is nung binibigay during that time. But again, the profession has evolved already, no? Today, it's grounded in rights-based and evidence-informed practice. So we do, as you mentioned, the casework, the case management, the psychosocial support, advocacy, policy work, and community organizing. So hindi lang po ayuda ang social work. It is beyond that. Yeah. Isa pa yung psychosocial support. Hindi pwedeng mapataka-taka ka lang dyan ng nagtap-tap ka lang dyan, okay lang yan, ganyan. Hindi pwede yan. Halimbawa, kung mayroong naabuso, kabataan, kababaihan, si social worker yung nagkikase ng nagmamanage ng kaso na yan. Hindi yun ayuda. That's a professional job for social worker. Pag meron kailangan na ma-organize na community sa lugar, no, kung saan magbibigay ng ayuda, si social worker pa rin ang in charge dyan. At trabaho pa rin yun na professionally ginagawa ni social worker yung pag-organize, no, community organizing and community facilitating. At trabaho pa rin po ng social worker yan. Ang nakikita nyo lang po na ayuda, yan na po yung end tawag dito product, no? Yan na yung pinakahuli na ginagawa, pero hindi nyo nakita anong ginawa ng mga social workers before namigay ng ayuda. Exactly. Behind that, before nangyari yung intervention na yun. Ang nakita nyo na lang kasi na namigay na, pero hindi nyo nakita kung paano in-identify yung mga taong bibigyan, paano tinukoy ni social workers kung ano dapat ang ibibigay doon sa mga bibigyan. Yun, at sa mga lugar ang dapat bibigyan. Ayun. So, maraming ginagawa, pero yun nga po, na-limit tayo doon sa nakita na nagbibigay ng ayuda because yan lang po nakikita ninyo. Before the case management, ano pa yan ang ginawa ng RSW dyan? Ano ba, biktima yan ng traffic, hinabol pa yan, may refuge pa yan, no? Ang dami, may rescue pa yan. Ang dami pang ginawa bago nag-case management. Marami pang tinawagan, maraming i-coordinate ng mga agencies and personalities bago na rescue. Yun yung dapat nating maintindihan. So, sa pagbabalik natin, Ma'am Sans, kwento time naman tayo. Kung bakit mo napili yung pagiging social worker na yan? At ang dami naman trabaho pwede dyan. naman maging beauty queen. Oo nga. Bakit social worker? Pwedeng maging doktor, pwedeng maging nurse. Bakit social work ang pinili na profession ni Ma'am Sans? Sa pagbabalik po yan ng Bangsamoro muna, MSSD at your service. MSSD Bigyan Bar. pansin ang kapakanan ng mga nakatatanda. Huwag nating kalimutan na minsan sila ay naging mahalagang bahagi rin ng ating lipunan. Wala tayo ngayon kung hindi sila nagsikap at naghanda noon. Kaya nararapat lang na sila ay ating mahalin, pansinin at asikasuhin. May iba't ibang programa ang pamahalaan para kay lolo at lola para makatulong sa kanilang makaagapay sa kasalukuyang panahon. Tiyakin natin na napapakinabangan nila ang mga programang ito bilang pagtanaw ng utang na loob at pagpapakita ng malasakit sa kanila. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM at ng himpilang ito. Siya si Farida, 9 taong gulang, may pasa sa braso, sugat sa paa at kalmot sa mukha. Kailangan niyang kumita, kung hindi ay bugbog ang sasapitin niya. Ama! Tama na po! Ayaw ko na po! Maawa na po kayo! Nasasaktan na po ako! May kilala ba kayong bata na sinasapit ang parehong sitwasyon? Kumilos. Magsumbong sa VAUSI Desk Officer sa inyong barangay o di kaya tumawag sa hotline number 0906-178-410. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bata man ay may karapatan din. Ako si Toray, 8 years old. Alam niyo ba na meron tayong mga karapatan bilang mga bata? Karapatan ng bawat batang Pilipino na maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad.
Karapatan din natin na magkaroon ng tahanan at pamilyang mag-aaruga sa atin. Manirahan sa payapa at tahimik na lugar at magkaroon ng sapat na pagkain, malusog at aktibong katawan. Karapatan din ng mga batang gaya natin na mabigyan ng sapat na edukasyon, mapaunlad ang ating kakayahan, habang nabibigyan ng pagkakataong makapaglaro at makapaglibang. Karapatan natin na mabigyan ng proteksyon laban sa pang-aabuso, panganib at karahasan, maipagtanggol at matulungan ng pamahalaan at makapagpahayag ng sarili nating mga pananaw. Ikaw, alam mo bang iyong mga karapatan? Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM at ng himpilang ito. Babae man o lalaki, tayo ay may malaking papel na dapat gampanan para matiyak ang kaligtasan ng mga kababaihan saan mang lugar at sa kahit anong pagkakataon. Makiisa, suportahan ang Republic Act 11313 o ang Safe Spaces Act. Sama-sama nating labanan ang karahasan at pang-aabuso sa mga kababaihan. Tandaan at sabihin sa ating sarili, a vow free. Bangsamoro Community starts with me. Paalala mula sa Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM. MSSD para sa Bangsamoro. Bangsamoro, nagbabalik po ang Bangsamoro muna MSSD at your service. Kasama niyo pa rin po ako, Jeff Mendez. At MJ Alvarez. Wala ko na-open yung microphone. Sige, ulitin ulit. At MJ Alvarez. Ayan. Okay, bago natin balikan si Ma'am Sandra, ay mag-update muna tayo, MJ. MSSD Updates. Meron pong kabuang 63 para social worker at community-based women volunteers mula sa iba't ibang bahagi ng Bangsamoro Region ang lumahok sa anti-VAUSI paralegal training na ginanap po sa Cotabato City from June 16 to 19 o 3 days yan. Yan po ang hakbang para po palakasin ang community response laban po sa mga gender-based violence o GBV. Pag narinig niyo po yung GBV, ibig sabihin po niyan ay gender-based violence. Maliban sa mga orientation sa mga batas para sa mga kababaihan, legal system, paralegalism at legal aid, ang mga kalahok ay sumailalim din sa mga hands-on workshop. Saklaw ng mga praktikal na sesyong ito ang mahahalagang kasanayan tulad ng technique para sa legal interview, paggawa ng sinumpaang salaysay o affidavit, psychosocial first aid o PFA at gender-based violence case management. Sa Basilan naman, merong ginawang validation activities para sa ating Bangsamoro Sagip Kabuhayan at Angat Bangsamoro Kabataan tungo sa karunungan. Ginawa ito noong June 10 hanggang 13, 2025 sa pangunguna ng Planning and Development Division. Ayan, layunin nito na matiyak na ang mga beneficiaries ng MSSD ay kwalipikado at nararapat na makatanggap ng tulong. Ang validation ay pinangunahan ng MSSD Regional Office sa suporta ng Bangsamoro Parliament ni na MP Susana Anayatin, MP Hatimil Hasan, MP Noreda Miswari, MP Raisa Jajuri, Froilin Mendoza at MP Den Martin Kahalan. MSSD Updates. 8:35 in the morning. Back to you, Ma'am Sandra. O kwentuhan tayo. Ano ang nag-udyok sa'yo para kunin yung profesyon na yan at gawin mo talaga yan as career sa buhay mo, Ma'am Sandra? Honestly, to be candid lang po, hindi ko first choice ang social work. Before ako nag-social work, I was a medtech student. So, I started out as medtech student because I was leaning towards, becoming, wanting to become a doctor and all that. So, pero noon pa man, ang gusto ko talaga ay yung profession or what kung in-envision ko kung ano man yung maging profession ko, it will be dun sa helping courses when you say helping courses, yung like example, the doctor, the social worker. Because basta anything na tumutulong. Yes, tumutulong. Nakakatulong. Yes, kaya yun yung naisip kong path, no? But then, well, you realize that
being in the medical field wasn't really my thing. Yung parang hindi pala to para sa akin. And then, here comes I discovered the social work. So parang, okay, when I discovered more about it, doon ko nakita na ito pala yung profession na hinahanap ko. One that combines compassion and action. And of course, yung pinaka-root din doon is, syempre, I grew up in a community that, maraming kailangan, needs. Not just the medical side, for example. So, bata pa lang ako, alam kong gusto kong, ang mas goal ko is tumulong in a way na mas system-based at sustainable siya. So, kaya yun. So, nag-graduate ka, Ma'am Sandra, as medical technologist or nag-shift nag-shift lang talaga ako. Ng course? So, yun. So, it again, rooted pa rin siya sa because of the, the environment and the community that I'm in, that I see how also, yung need, to uplift the people in the Bangsamoro region. So, kumusta? Kumusta naman yung trabaho mo as social worker? Are you enjoying it? Kasi nag-shift ka na dati from the field of from the medical field nag-shift ka. Sabi mo mag-social worker ako. And right now, what comes to your mind when we ask you, we're going to ask you about your work as social worker? Anong nasa isip mo? Okay ba? Masaya ka na ba dyan? Or may tendency pa na magpalit yung isip mo at maghanap ng iba pang trabaho? Well, I think I'm really happy with my work right now. I really enjoy it. Despite all the, the challenges in the sa work, as a social worker. Especially in MSSD. I mean, Ma'am Jevin knows how heavy our work is. But, talaga, I really enjoy the profession that I'm currently in as social worker. Yeah. May mga iba-ibang aspect pala yung pagiging or fields yung pagiging social worker. Yes. Ma'am Sandra. Ikwento mo naman sa amin ano yun kasi ang alam na natin na social worker yung nagbibigay ng ayuda. Yun talaga yung pero may iba-iba pa ng fields. Ito may iba-iba pa lang level of working as sa social work. So ano po yung po yung mga fields na yan? So actually marami naman talagang fields of social worker, no. So actually this is also one of the reasons din bakit din natin ito pinag-usapan para ma-dismiss din yung social worker ay para sa ayuda lang. So I will mention yung mga common na pinapractice or fields of social work in the Philippines at common din sa atin dito sa Bangsamoro region. Ang number one dyan yung medical social work. So yung medical social workers are based in hospitals and clinics. They serve as a bridge between patient, family, and the healthcare system. Lalo na sa mga walang kakayahang magbayad ng mga bills, hospital bills. So, ito I think yung makaka-relate most of our viewers, lalo na po yung sa hospitals. 'Di ba meron pong diyan malasakit center. So yung malasakit center, mga MSSD desk. Yes, sa mga maliliit na hospital. Sa mga hospitals po. So example ng medical social work, saan sila na division or unit in the in the hospital. Yung sa social services and usually nasa malasakit center po yan. So meron din po tayong 'di ba B-cares. Meron tayong B-cares. So may mga medical, yung mga nag-a-assess po sa atin doon sa malasakit center, mga medical social workers po yun. Yung tinutulungan tayo para ma-zero-zero yung balance po ninyo. Pero ina-assess yun? Yes, of course. May assessment. Ang hirap-hirap nung pag-assess, MJ. Yes. Kasi titingnan, because of the profession na yan, at saka experience yan, nakikita mo na ito lang yung dapat ibawas dyan or i-zero natin yan, talagang nafe-feel or sa assessment, sa interview and all, nakikita mo na wala talaga itong kakayahan magbayad, so i-zero natin ito. So, ang hirap nung pag-decide na yan. Discernment. Ang hirap ng pag-decide. Paano mo i-balance? Kasi ikaw, accountable ka dun na inalaw mo yan or hindi mo i-allow. Yung ganun ba? And in some cases, napapahamak yung social worker na yan dahil nagagalit yung kamag-anak, dahil hindi mo na zero or ganyan, inaabangan, pinaslang, may mga ganyang klaseng kaso din na because lang hindi mo pinagbigyan yung gusto nila na i-zero ninyo yung aming account. So, may mga ganyan din, may danger doon sa trabaho na yan. And yung discernment, yung pag-iisip mo, pagbibigay mo ng desisyon ay napakahirap din gawin mo. Paano maging
tama, objective yung judgment mo. Yan. Sige. So, isa yon medical social work. And yung isa naman, forensic or court social work. So, nakikita, involved po sila in the justice system. So mas sa legal side po sila. So, sila yung usually gumagawa ng case studies, nagsusuri ng family background at tumutulong sa kaso ng child custody, for example, domestic abuse, for example, and the juvenile delinquency. So, their role is critical in protecting the rights of children, women, and other vulnerable groups in legal settings. So, saan ba sila nakikita? Usually, sa DOJ, nasa PAW sila, nasa regional trial courts, at nasa WCPU o yung Women and Children Protection Units in the hospitals. Then, sa atin naman, ang pwede mong ma-relate dito, yung nag-work with sa court naman, yung mga social SWATUs natin. We call them our case managers. No? Mga provincial offices po natin, meron tayong mga SWATUs. So, they work with the special cases po. Yun, na-mention ko yung sa child protection, sa women, mga abuse. Then sila who usually yung nag-work or humaharap sa court. So, we can also consider them as, court social worker. Court social worker, okay. And one also, yung pinaka-common in community social work, based sila sa grassroots level, silang tumutulong mag-organize ng mga tao sa barangay. For example, lalo na sa mga GDAS, no? So, their goal is to empower the people to solve their own issues, whether it's disaster risk reduction, livelihood, or access to social protection. So, usually, mga nasa LGU po sila. Yung mga, example, yung mga MSWOs natin at the same time, sila po yung mga field workers natin. So, yun. So, ilan lang po yun sa marami pang fields of social worker. And also, gusto ko din i-mention pala, yung mga social workers natin na NGO-based ng mga social workers. May mga ano din. Yes, may mga kasama po tayo sa NGO. Ang example niyan, yung mga social workers na nasa UNICEF, no? So, mostly, the social workers respond to the needs of the government alone that cannot reach. No? So, yun po. So, ang dami pa po actually. So, again, hindi lang po pang-ayuda ang social worker. Marami pong fields of social work. Yes. Tanong ko, Ma'am Sandy, ilang taon ka na as a social worker? As a social worker. Registered social worker. I graduated 2000. I passed 2017. So, mga kuwan na rin. Bata pa pala ito si Ma'am Sandy. Bakit akala mo ba 50 na siya? Oo. Ang haba na yung accomplishment niya, tapos at such a young age. 8 years. Yeah, I think 8 years. Congratulations. So, tanong mo, Ma'am Sandy, sa profession mo bilang social worker at nasa MSSD, sa tingin mo ba nakatulong ang ating mga social worker sa mga buhay ng ating mga beneficiaries? Sa pagpapaangat, as promised by MSSD. Kalagayan ng community, ganyan. Sabay-sabay tayong umahon. Natulungan ba? Meron bang umahon? Nakagabay ba si social worker sa pag-ahon ng mga kababayan natin sa Bangsamoro? Okay. So, isa sa pinaka-meaningful na part ng social work ay makita kung paano talaga nagbabago ang buhay ng mga tao dahil sa malasakit at tulong na nabibigay natin, no? So, halimbawa po, I'll give an example sa mga programs po natin sa MSSD. Under our referral services program ng older persons and persons with disabilities, may isang senior citizen na amputee. No? Pag sinabing amputee, putol po yung isang legs po nung senior citizens. So, lumapit po siya sa atin, nag-ask po kung matulungan siya ng financial assistance para dun sa procedure para magkaroon siya ng artificial leg, no. So nakabigay tayo, natulungan natin siya, yung procedure na yun nagawa sa kanya. We refer the senior citizens to the Davao Jubilee Foundation, partner po natin to na institution, no, sa Davao City. And then nung naayos na nagawa lahat ng procedures, yung anak niya nag-message personally sa akin and thanking the MSSD, and then nag-send siya ng photo ng father niya na finally, sabi niya, and for how many years, that's the first time that they saw yung father nila na lively ulit, tumatawa ulit. Why? Kasi nakakalakad na siya because of the artificial leg na natulong natin. So I think through that simple, I think for some it's just a simple artificial leg, pero for that beneficiary
Harry, it's really life-changing for him, yung senior citizen. Kasi, again, naging productive na siya ulit. Hindi lang yung mobility issues yung na-solve sa kanya, but even the confidence in him na finally yung marare-integrate ako ulit sa community. I can magagawa niya ulit yung mga dating hindi niya nagagawa because wala pa siyang artificial leg. So I think yes, social workers, MSSD and other social services institution are really big help po sa ating mga marginalized sectors. At ang pinaka-challenging talaga na trabaho ng social worker, MJ, ay yung bang, halimbawa, panahon ng sakuna or bagyo or lindol, your family is also suffering. The family of the social workers are also suffering. Pero, discernment din yan. Ano unahin ko? Nandoon sila. Personal o yung trabaho. Yes. Tumutulong. At kahit binabaha pa sila sa bahay nila, pero si social worker nandoon sa trabaho, nag-a-assess, tumutulong, tumutulong sa mas nakararami. So, yun yung pinaka heroic na part of being a social worker, na grabe talaga yung commitment. Kasi yun talaga, nakita ko kasi kanina na isa yun sa mga prinsipyo, dapat committed ka talaga sa trabaho mo. Committed talaga. Kasi kung hindi, parang wala lang. Kayo na bahala dyan. Ako din, nahihirapan. Diba? Ganun eh. Yung commitment mo at yung genuine, yung tema, yung genuine care mo for other people's welfare, yun po talaga ang pinaka-importante sa pagiging social worker. Kasi hindi mo ma-sugarcoat yan. Makipagplastikan ka, whatever, kung anong tawag dyan, for a few months. Pero pagdating ng panahon, lalabas at lalabas ng totoong kulay na ayaw mo yung trabaho mo at gusto mo lang ng sahod. Hindi ka rin magtatagal. Yun. So, mababurnout ka. Gusto mo na lang umalis. Oo. Kung nakikita ninyo yung mga nagtatrabaho sa DSWD or MSSD natin sa Bangsamoro Region na tumagal 20 years na, 15 years na, meron na something dyan. May kasamang puso na yan. Hindi lang yung pangangailangan ng bulsa, kundi pangangailangan na rin ng kaluluwa. Ang ganda ng sinabi ko. Ay, grabe ganda talaga ng sinabi mo. Naiyak ko hindi lang sa pangangailangan ng bulsa, kundi pangangailangan din ng kaluluwa. Yun yung real commitment, real passion of being a social worker. Para ako man ang nagbigay ng bakit parang nag-closing message ka? Mag-social work ka na lang ba, Sir Jeff? Tanong ko, Ma'am Sandy, may kaibahan ba? Or may challenge ba? Or meron bang distinct na karakter or attitude dapat ba ang isang social worker in the Bangsamoro? Ano bang attitude required for a social worker? Lalo na sa Bangsamoro setup, I think I can give parang 3 C's. Compassion, competence, and commitment. Bakit? Kasi first, kailangan mo ng pusong marunong makiramay. Second, utak na marunong umanawa at dedikasyong hindi naubos kahit pagod na. Especially in the context parang hirap, no? Ang hirap. Yeah. No, kasi there are days that parang wala na eh. Especially the number of yung work nga ng social work. You deal with people, you deal with their problems, no. So minsan nga nahihirapan ka na ring minsan nadadala mo yung personal, yung work. So, minsan nadadala mo na rin yun sa bahay. So, at the same time, you really need to learn how to prioritize things also. Ano ba talaga to? Do I need to, kailangan mag-compartmentalize ka muna before anything else. But yes, yun, yung commitment din talaga na kahit pagod ka na, you still gonna be doing the job. So, 3C, competence, compassion, and commitment. Talagang it says it all, no? Siguro idagdag ko lang yung tapang. Yes. For the Bangsamoro setup. You really need to be strong. And brave, courageous. Yeah, especially with kasi the challenging context. pati yung mga lugar. Papupuntahan mo, Diyos ko, kung wala kung hihina-hina yung loob mo, hindi ka tatawid sa mga ilog. Na alam mo may mga buhaya. Oh my God. Diba? Hindi ka aakit ng mga bundok na alam mong baka makaapak ka ng mga ahas, makasalubong ka ng mga ahas. Hindi ka sasakay ng kabayo kahit first time mo horseback riding. Gagawin mo yan kasi gusto mo maabot yung mga, it's the only way to reach those people na nasa taas. So, yun, yung tapang
talaga at yung pagiging malakas, yung lakas ng loob. Yun ang isa din sa mga kailangan natin as a social worker. Especially in the context ng Bangsamoro, it's Correct, really complex, it's different. So, we really kailangan mo talaga yung... Kailangan talaga. Ayun, dahil binibigyan natin ng tribute si social worker. Meron tayong celebration of National Filipino Social Workers Day. Ano po ba ang ano pa tawag dito, care naman na binibigay ni MSSD sa mga social worker niya? Paano naman ito inaalagaan yung kapakanan ng mga social worker niya, para lalo na yung sinasabi mo na syempre minsan stress na, dinadala yung trabaho, ang problema ng trabaho doon sa kanilang bahay, na i-invite doon sa kanyang sariling buhay yung mga nakukuha niyang problema or challenges mula sa field at sa mga taong nakakasalamuha. So ano po ang binibigay naman na assistance or pag-aaruga, pag-aasikaso ni MSSD doon sa mga social workers niya? As of the moment, I can say na may mga different ginagawa naman activities ang MSSD, no? Like, we also have, minsan, one of the things that I guess I can say is yung open yung parang merong kang core group, yung psychosocial na pwede mong nakakausap yung mga kasama mo. May peer counseling. Yes, peer counseling, mga ganon. So, especially, shout out to kay Ma'am Faida. Kasi, hello, Ma'am Faida. Si Ma'am Faida, especially, I would say in PSWD, no, parang sa division na lang po namin. So, syempre, there are days that you feel really burned out. May talagang you cannot function. And then sa MSSD, it's automatic, we will call Ma'am Faida. Ma'am Faida, kailangan po namin ng PSS or ng psychosocial support. Then, yan, open yon. Again, kasi because siya po yung expert sa amin when it comes to MHPSS, di ba po, Ma'am Jeff? So, one, I think that's the relationship also of the workers. And then, meron po kami yung every Friday, Ma'am Jeff, na ginagawa natin, yung HAWA. Health and Wellness activity. Yun yung every Friday. So, may mga ganun po tayong activities. May mga sports activities, may mga recreational activities na para daban na ma-debrief yung mga social workers ni MSSD. Ma'am, last final message po sa ating mga social workers and para po naman din sa mga tao nakikinig sa atin ngayon. Okay. So sa lahat ng social workers, again, saludo po ako sa inyo. Maging proud tayo sa ginagawa natin, sa bawat pagyakap sa isang bata, sa bawat tulong sa isang pamilya, sa bawat pagkikipaglaban sa karapatan, may saysay ang ating trabaho. Hindi tayo tagalista lang or hindi lang tayo taga-abot, no, ng AIDA. Tayo ang boses ng mga walang boses. And again, happy Filipino Social Workers Day po sa ating lahat. Tuloy ang serbisyo at huwag po tayong mapagod. Yun. Thank you so much po, Ma'am Sandra Macacua, RSW, MSSW, ang hepe po ng Protective Services and Welfare Division ng MSSD BARM. Nakakaiyak naman yun. Oo. Di ba ang ganda? Kasi alam mo pagod kayo, pero pag makita mo yung kalagayan, bawal talaga mapagod. Kasi kung i-let go mo ang sarili mo, mapagod ka na, wala ka nang alakas. Ay... Anyway, sige. So, bago tayo magtapos, i-greet muna natin ang ating mga live audience. Ayan. Sabi daw makatawa ko kay Director Shem, sabi niya, di ba sanabi natin, hindi lang sa pangangailangan ng bulsa, kundi pangangailangan ng kaluluwa. Sabi niya, okay, mabuhi ang mga kalag. All Souls Day na ba? Parang, Sir Shem, naging sound horror na. Salamat, Sir Shem, sa pagsubaybay. Talagang kasama natin siya until the end of this until the end of this program. Sana sa susunod na Sabado din, ha? Ayan, Kem. Assalamualaikum, Kem. Watching from Davao. Thank you for watching. Fahad Esla Eskak. Assalamualaikum. Bye, Fatima Karon Takan Ampa. Thank you so much for the thumbs up. 4 thumbs up. And si Fame Documentary, sabi niya, na-miss niya si Dayang Baby Lynn. Yun, yung ating dating station manager ng Tawi-Tawi, Sunlight FM. Ayan. Fatra Ismael, thank you so much. Salam, Ma'am Sandy, watching from Tawi-Tawi. Yan. Enterino Barra Sanatra. Yan. Salik Ali or Puto Cananes, nakita ko din yung kanina. Oo. Magandang morning sa inyo. Sabi ni Ma'am Faida,
social work requires proper knowledge, attitude, skills, and values. Yes, values ay importante din yun. Tama ka, Ma'am Fai. So, kailangan intact yung values mo na itinuturo sa inyo sa tahanan. Nasasama mo yan doon sa trabaho. Sige. Alright, nabasa na ba natin lahat ng mga nagko-comment? Teka, meron pa. Baka singilin tayo na hindi natin nabasa. Oo nga. Ayan. Hindi ko makita dito sa screen. Oo. Sumagot pala si Joel Brizuela. Sabi niya, 3 kilometers from town proper daw. O, ang layo pala, Joel, ha? Butit may signal dyan. 3 kilometers pala. Ayan. Oy, good morning sa inyo. Mayad nga aga sa inyo sa New Panay. Ang mga Ilonggo sila tanan. Kay New Panay man yan. O di, talaga Ilonggo yan sila dyan. Ayan. Yung to MG, Imelda Kagiluhan, watching from Zamboanga City. Hello sa Zamboanga at mga taga Zamboanga. Sir Baharudin Muhammad, thank you for watching with us. Okay. Ayan, sabi ni Bay Fajar, magpapahinga pero tutuloy pa rin. Tutuloy pa rin. Pag napagod, pahinga, tapos tuloy ulit. Tuloy ang laban. Ayan. So, magpahinga para maka-regain. Correct. Regain ng energy. Ayan. Asnifa Muhammad Bascara, salam ma'am sir from Puna, Bayabaw. Thank you so much for watching. Demia Ebil DG watching from Bagwa Dos. Ayan, nabasa naman siguro natin lahat. Julie Damang Gyamal, assalamualaikum. DM, mabuhay ma'am chief. Ayan. Ayan. Watching from Zamboanga sa ma'am Imelda. Ayan. Alright. So, ang oras natin ay patapos na. But thank you so much sa lahat. Gusto lang natin talaga mag-iwan ng magandang mensahe para sa ating... Paalala muna tayo. Kasi may paalala ba? Mayroong bagong bukas na sige. Yung Be Cares po, sa lahat ng mga walk-in clients natin ng Be Cares program, ang bago pong, meron pong opisina dyan sa Land Bank, katabi. Dating Land Bank ng Magallanes. Yes. Yan sa Don Rufino Alonso Street, tabi po ng South Seas. Diyan po kayo mag-aasikaso ng inyong mga ang mga Be Cares na mga walk-in. Wala nang office doon sa ND Village kasi dati doon yung yun yung office. Pero ngayon, lahat po ng program kasama na ang Be Cares, kasama na ang SLP Sustainable Livelihood Program, SFP Sustainable Supplementary Feeding Program, pati ang ating OPPWDP, tama ba? SOCPEN. Social pension. Yes, doon na. Doon na din. Yun. Doon na. So, doon lang, madali lang po makita halapan po yan ng Naka-flash po sa natin. Harapan po yan ng CONIS, katabi ng South Seas, dating Land Bank. Yan po yung green building dyan. Yan na po yung pupuntahan ninyo. Para po hindi kayo magsayang ng pamasahe. No? At pakisabi na lang din po ito sa mga kilala ninyo na sa mga nabanggit po na gusto mag-avail ng mga nabanggit na programs. Dyan na po ang inyong punta sa may Magallanes or Don Rufino Alonso Street. Ayan. Sige. Ayun, maraming salamat po sa ating lahat. Gusto naming iiwan sa inyo na maraming salamat sa lahat ng mga social workers, Filipino social workers. Kinikilala namin parati at pinagdiriwang po kayong lahat sa araw po ng Filipino Social Workers Day at Filipino Social Workers Every Day. Yan. Thank you so much sa inyong dedikasyon, sa inyong malasakit at sa inyong serbisyo para sa aming lahat. Ayan. Maraming salamat. Kung meron kayong tanong para sa atin, of course, ang ating hotline number 0919-480-4265. Alitin natin, 0919-480-4265. Kung meron kayong mga gusto pang itanong, gustong mga paglilinaw pa, mag-chat din sa aming Facebook page, sa Messenger ng MSSD. Muli, ito po si MJ Alvarez. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Mabuhay ka, Bangsamoro. At sa ngalan naman po ng ating mga nakasama para po maging matagumpay yung program natin at maging ganito kahusay at kaganda. Maraming salamat sa Information and Communications Division ng MSSD BARM, kay Carl Daniel, IT Specialist po ng NDBC, ganun din po sa ating onboard technician Jeff Lungakid at ang ating technician sa transmitter si Jonathan Estorbo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pagsama sa amin sa loob ng isang oras at ako po si Jeff
Jeff Mendez. Until next Saturday po. Dito pa rin po sa inyong programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Inyong napakinggan ang programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito lamang sa palatuntunang Bangsamoro Muna, MSSD at your service.